Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong dalawang bagay ang nahayag sa daan sa Kalbaryo, kasamaan ng tao at pag-ibig ng Diyos. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, 18 kabanata. Ang pagdakip kay Jesus. Nang matapos siyang magdasal, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad at tumawid sa lambak ng Kidron. Sa kabilang panig ay may taniman ng olibo at siya at ang kanyang mga alagad ay pumasok doon. Ngayon si Judas na nagkanulo sa kanya alam ang lugar, sapagkat si Jesus ay madalas na nakikipagkita roon sa kanyang mga alagad. Kaya't si Judas ay dumating sa kakahuyan. Pinatnubayan ang isang pangkat ng mga kawal at ilang opisyal mula sa mga punong saserdote at mga Pariseo. May dala silang mga sulo, mga lampara at mga armas. Si Jesus na alam ang lahat ng mangyayari sa kanya, lumabas at tinanong sila, "Sino ang pakay ninyo?" Si Jesus ng Nazaret, sagot nila. "Ako siya," sabi ni Jesus. At si Judas ang taksil ay nakatayo roon kasama nila. Nang sabihin ni Jesus, "Ako siya," umatras sila at bumagsak sa lupa. Muli niyang itinanong sila, "Sino ang pakay ninyo?" At sinabi nila, "Si Jesus ng Nazaret." "Sinabi ko na sa inyo na ako siya," sumagot si Jesus. "Kung hinahanap ninyo ako, kung gayon, pabayaan ninyo ang mga taong ito." Nangyari ito upang matupad ang mga salitang sinabi niya, "Wala akong nawala ni isa sa mga binigay mo sa akin." Pagkatapos si Simon Pedro na may dalang espada, hinugot ito at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari. Napingas ang kanyang kanang tainga. Ang pangalan ng alipin ay Malchus. Inutusan ni Jesus si Pedro, "Ibalik mo sa kanyang kaluban ang iyong espada. Hindi ko ba iinumin ang kopa na ibinigay sa akin ng Ama?" Dinala si Jesus kay Anas. Pagkatapos ay dinakip si Jesus ng pangkat ng mga kawal, kasama ang commander nito at ng mga opisyal ng Hudyo. Ginapos nila siya at dinala muna siya kay Anas, na siyang biyanan ni Caiphas, ang mataas na saserdote ng taong iyon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga awtoridad ng mga Hudyo na mas mabuti na ang isang tao ay mamatay para sa lahat ng tao. Itinanggi ni Pedro si Jesus. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus, sapagkat ang alagad na ito ay kilala ng mataas na saserdote. Sumama siya kay Jesus sa patio ng pinakapunong pari. Ngunit kailangang maghintay ni Pedro sa labas ng pintuan. Ang isa pang alagad na kilala ng dakilang saserdote ay nagbalik at kinausap ang babaeng nakabantay doon at pinapasok si Pedro. "Isa ka sa kanyang mga alagad, hindi ba?" tanong ng dalaga sa pintuan kay Pedro. Sumagot siya, "Hindi ko siya kilala." Malamig na
at ang mga lingkod at mga opisyal ay nakatayo sa palibot ng apoy na kanilang ginawa upang magpainit. Si Pedro rin ay nakatayo kasama nila, nagpapainit sa sarili. Nagtanong ang punong pari kay Jesus. Samantala, tinanong ng mataas na saserdote si Jesus tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang pagtuturo. Hayagan akong nangusap sa mundo, sumagot si Jesus. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga o sa templo, kung saan nagtitipon ang lahat ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng patago. Bakit ako ang tinatanong? Itanong mo sa mga nakarinig sa akin. Tiyak na alam nila ang sinabi ko. Nang sabihin ito ni Jesus, sinaktan siya ng isa sa mga opisyal na malapit sa mukha. Ganito mo ba dapat sagutin ng mataas na saserdote? Tanong niya. Kung may nasabi akong mali, sumagot si Jesus, magpatotoo kung ano ang mali. Ngunit kung sinabi ko ang totoo, bakit mo ako sinaktan? Pagkatapos ay pinadalan siya ni Anas na nakagapos pa rin ay Kaypas na mataas na saserdote. Muling itinanggi ni Pedro si Jesus. Habang nakatayo si Simon Pedro na nagpapainit, tinanong siya, hindi ba isa ka sa kanyang mga alagad? Hindi ba? Itinanggi niya ito, sinabi, hindi ko siya kilala. Isa sa mga alipin ng mataas na saserdote, isang kamag-anak ng taong pinutol ni Pedro ang tainga, nagduda sa kanya. Parang nakita kita na kasama niya sa taniman ng olibo. Muli itong itinanggi ni Pedro, at sa sandaling iyon ay nagsimulang tumilaok ang manok. Dinala si Jesus kay Pilato. Pagkatapos, dinala ng mga Hudyo si Jesus mula kay Kaypas patungo sa palasyo na Romanong gobernador. Ngayon ay madaling araw na, at upang maiwasan ang seremonyal na karumihan, ay ginawa ng mga Hudyo na hindi pumasok sa palasyo. Gusto nilang makakain sa Pasko. Kaya't lumabas si Pilato sa kanila at nagtanong, anong mga paratang ang inihaharap ninyo sa lalaking ito? Kung hindi siya kriminal, sagot nila, hindi sana namin siya ibibigay sa iyo. Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya at hatulan ninyo ayon sa inyong sariling batas. Ngunit wala kaming karapatang pumatay ng sinuman, pagtutol ng mga Hudyo. Nangyari ito upang matupad ang mga salitang sinabi ni Jesus na nagpapahiwatig ng uri ng kamatayan, paano siya mamamatay. Pagkatapos ay bumalik si Pilato sa loob ng palasyo. Tinawag si Jesus at tinanong siya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Iyan ba ang iyong sariling ideya? Tanong ni Jesus, o kinausap ka ng iba tungkol sa akin? Ako ba ay isang Hudyo? Sagot ni Pilato. Ang iyong mga tao at ang iyong mga punong saserdote ang nagbigay sa iyo sa akin. Ano bang ginawa mo? Sinabi ni Jesus, ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito. Kung ang aking kaharian ay kabilang sa mundong ito, ang aking mga tagasunod ay lalaban upang maiwasan na ako ay maibigay sa mga autoridad ng Hudyo. Hindi. Ang aking kaharian ay hindi nararapat dito. Ikaw ay isang hari kung gayon, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus,
Tama ang sinabi mo na ako ay isang hari. Sa katunayan, sa kadahilanang ito ako ipinanganak, at dahil dito naparito ako sa mundo upang magpatotoo sa katotohanan. Lahat ng nasa panig ng katotohanan ay nakikinig sa akin. Ano ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Sa pamamagitan nito ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sinabi, wala akong nakitang basihan para kasuhan siya. Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan. Ngunit kaugalian ninyo na palayain ko sa inyo ang isang bilanggo sa panahon ng Paskwa. Gusto ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Sigaw nila pabalik. Hindi, hindi siya. Ibigay mo sa amin si Barabas. Ngayon, si Barabas ay nakibahagi sa isang paghihimagsik. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.